Good morning po sa inyong lahat and welcome po ulit sa ating Sunday service. And ito pong service po natin, ang series po natin in the past weeks. Kung natatandaan niyo po, it pertains about the danger of putting or using God's Word na wala sa konteksto. So parang ano po yun para kayong nanonood ng isang telenovela na kung saan napanood mo yung isang scene dun sa telenovela na yon, then eventually, ginudge mo na yung buong kwento na ito ay patungkol sa tao na to, siya ay masama, siya talaga yung kontrabida. Wherein, kapag pala binasa mo yung buong kwento, siya pala talaga yung bida. Siya pala talaga yung api. Ngayon po, ganun po yung nangyayari when a person uses yung word ng ating Panginoon out of context. Minsan po, we twist. Hindi naman po natin sinasadya, but because we are driven dun sa mga bagay po na ninanais po natin sa buhay, mga pangarap natin, and mga mithiin natin sa buhay, sa halip na tayo po ang mag-align dun sa tunay na message ng Word, yung message ng Lord ang ina-align natin sa buhay natin. Example, nung ako po ay nag-aaral pa, isa lang naman pangarap ko. Aside sa makatapos, makakuha ng magandang trabaho dahil lang nakikita ko po kasi na message na naisasalin po sa amin o naibibigay po sa amin. Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, for sure makakakuha ka ng magandang trabaho. Pag makakakuha ka ng magandang trabaho, magkakaroon ka ng malaking sahod. Pag may malaking sahod ka, mabibili mo yung mga bagay na gusto mo. So, kung ikaw po ay isang mag-aaral that time, na punong-puno ka ng pangarap, magsisikap ka talaga. And dadating yung time, yung pagsisikap mo, magbubunga po yun. Hopefully, maganda. What if, pag-graduate ka na, then biglang may tumubong bukol dito sa katawan mo? Anong gagawin mo? So that time, nung ako po ay nag-aaral, pag-graduate, may tumubong bukol dito sa background na to. May tumubong bukol. And pag hinahawakan ko po siya, talagang parang bilog siya. And wala akong kaalam-alam nun dun sa kung ano yung implications nun. So, syempre natatakot ako, baka something yun na malala. So, nilapit ko sa father ko. Dahil hindi din naman alam na father ko, sabi niya, kailangan natin pa-check up yan. Pero kailangan mong ihanda ang sarili mo. Kinabahan na ako ng ganyan. Ano po ba yung dapat kong paghandaan? In case na-cancel siya, baka putulin ang kamay mo. Wow. So kung ikaw ay mag-aaral na nangangarap ng magandang buhay, ang picture mo ng future mo, it is something that is good. Pero bakit dadaan kasi isang pagsubok? Napakahirap. May mga pagkakataon kasi na minsan, kala mo smooth sailing na lahat, okay na lahat. Makakaranas ka lang ng konting pagsubok. And yun yung time na talaga naghahanap ka ng pwedeng kapitan mo. So long story short, ito naman ay nakita naman po na hindi siya cancerous, benign siya nung binayopsy. Pero ano lang po yung message po. Sometimes, itong verse po na to sa Isaiah, it is a message of hope. Lalong-lalo na dun sa mga, sabihin natin, minsan pakiramdam nila underdog. Kumbaga, sa kanila magkakamag-anak sila yung hindi medyo hirap sa buhay. So sabi nila, kami man ay maliit ngayon. Kami man ay medyo salat ngayon. Balang araw, pagyayamanin kami ng Panginoon, palalamihin kami ng Panginoon, i-bless kami ng Lord. In His proper time, talagang gagawin yun ng Lord. And we cling to this verse. So, dito sa church, kung talagang favorite verse nila. Kasi kung nakareceive po kayo ng survey, nagpa-survey tayo na may mga favorite verses ninyo, may mga family members po tayo dito na ito po yung sinabi nila na favorite verse. And sometimes, hindi talaga may iwasan na itong verse po na ito, magagamit natin siya as our message of hope. Lalong-lalo na kapag dumadanas po tayo ng mga pagsubok, paghihirap sa buhay, so we cling to it. Lalong-lalo na pag binasa mo yan,
So kung tayo po ay nagpipreya sa church, minsan sinasabi din natin, palalakihin tayo ng church. I-bless ng Lord ng church na to. Kahit gano'n man siya kaliit, palalakihin siya ng Lord, gagamitin siya ng Lord, use it. Even though hindi man siya verse by verse, nakabisado po natin, but the message in it, pinangahawakan natin siya. Now we hope for a time na kung saan ang Lord, hikilos siya. So, how do we misuse this verse? Kapag ang verse po na to ay ginagamit natin as just a message of inspiration, ibig sabihin po, ginagamit natin tong verse na to bilang isang quick fix, isang pangako na galing sa Panginoon, na dadating ang araw, dahil pinangako ng Lord to, mag-grow ako, magiging successful ako, matutupad ko lahat yung mga pangarap ko. So we cling to it. And that is a misuse ng verse po na to. Kung iintindihin po natin maigi yung background nitong Isaiah 60, malalaman natin that it is not a message para sa bawat individual na nangangarap na yumaman, maging successful, maging matagumpay sa kung ano man po yung mithiin niya sa buhay. It is not a message about growth. It is not a message about success, wealth, or fulfillment po ng mga dreams natin. Lalong-lalo na, hindi po siya justification kapag may mga pinapanalangin ka tapos hindi pa dumadating. Kaya wala pa to kasi may tamang timing si Lord in His time. Pag dumating yung time na yun, agad-agad, wala nang makakapitin. So, hindi po ganun tong verse po na ito. So, as part of the due diligence ng pag-aaral po ng salita niya, kasi isa naman po sa mithiin at layunin po ng church na ito is maging sentro natin yung salita ng Diyos sa buhay po natin, di ba? So, it is proper lang na magamit po natin ng tama yung salita niya. Kaya po natin ito inaaral, yung mga favorite verses po ng bawat isa. So, sinimulan natin sa Jeremiah 29:11, Philippians 4:13, ano pa po ba? Romans 8:28. So, ito pong pang-apat, Isaiah 60, verse 22. So, kung hindi pala ito patungkol dun sa pagtupad ng Diyos sa mga pangarap natin sa buhay, o yung sa timing ng Diyos dun sa pag-fulfill niya ng mga panalangin natin sa Kanya, patungkol ba saan yung Isaiah 60, verse 22. So, kung napapansin niyo po, in the past weeks na inaaral po natin yung mga verses po na paborito ng bawat isa at ng karamihan ng mananampalataya, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na book survey. Okay. Sa Bible School po, may tinatawag na Old Testament survey, New Testament survey. Bali, inaaral po doon, anong uri po ba ng aklat? Yung aklat sa Bible na pinag-aaralan. Sino po ba yung nagsulat? Sino po ba yung audience po niya? At patungkol po saan yung aklat po na yun? Very important po yun. Kasi kung nauunawaan natin yung uri ng isang aklat, magagamit natin siya ng tama. For example, ang Proverbs po at ang mga Psalms, okay, karamihan po dyan poetic ang dating. So alam po natin kapag poetic o parang mga tula, hindi mo siya dapat interpret literal agad-agad. So dapat makuha mo yung message behind it. So kapag ginamit mo yung scripture, tapos yung type of literature niya pala ay sabihin natin poetic, mamamali ka na agad. Okay? Kung hindi mo inaaral yung context, message, at the way na nakasulat siya, mamamali ka. Example, pag sinabi sa Bible, kung ang kanang mata mo ay nagkakasala, mabuti pang dumutin mo yung kanang mata mo, nang sa ganun, makapasok ka sa karya ng Diyos kahit iisa yung mata. O kaya kung nagkakasala yung kanang kamay mo, it's better na putulin mo. At nang makapasok ka sa karya niya, mas better na putulong isang kamay mo, kaysa naman dalawang ang kamay mo na hindi ka makakapasok sa karya niya. Should it be interpreted as is literally? So, depende po yun. So, very important na naunawaan po natin ano yung type ng book ng Bible. So, dito po sa Isaiah, pag tinignan natin, yung book pala ng Isaiah, it is a prophetic book. So, ibig sabihin ng prophetic book, it is a prophecy book.
So si Isaiah bilang tagapagsalita ng ating Panginoon, because that time, di ba ang Lord nangungusap sa kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang spokesperson. Ang tawag po doon, prophet. Okay? Pag ang prophet po ay nangusap, hindi po siya nangungusap ng mga bagay na gusto lang niyang sabihin. Para lang po siyang newscaster, tagapagbalita. Okay? Hindi po siya nanguhula ng news. Nagdi-deliver lang po siya ng news. Okay? Yun po yung prophet. Ano po ba yung prophecy? Hindi po yun hula lang na tingin ko, hahaba pa po yung buhay niyo ng hanggang 100 years. Hindi po yun personal na pagbabalita po niya. It is a message. Ginagawa pong kasangkapan o microphone yung prophet. So yung message of prophecy, it is a message of the Lord. Tapos yung prophecy itself, hindi lang po yung basta hula. It is a revelation kung sino ang Diyos. Tatandaan niyo po, pag sinabi pong revelation o unveiling, parang ito po yun. When you reveal something, you unveil. May something na nakatago sa likod ng kortina. And when you reveal it, pinapakita mo kung ano yung nasa likod. Yung salitang revelation, ginagamit siya sa Bible as something that describes who God is. Kapag ang Lord may nire-reveal siya na prophecy, for example, or message, it is revealing kung sino po siya. Character po niya, okay, yung mga purpose po niya dun sa message, it is about Him. Okay? Even though yung message po ay para sa kanyang bayan, it is a message that reveals po kung sino po ang Panginoon. Very important na maunawaan po yun, lalong-lalo na kapag nagbabasa po ng prophetic books. So, ilan po ba yung prophetic book sa Bible? Malay ko po, ba't sa akin yung tinatanong? Hindi ko po matandaan kung 9. Okay. Tanda ko 9 eh. So, kung mali man, mas marami sa 9. Tapos, sinahati pa po yan yung mga prophetic books. May major, may minor. Okay. Pag sinabing major, ito yung mga makakapal na prophetic book. Sina Isaiah, Daniel, Ezekiel. Sino pa ba? Apat yun. Isaiah, syempre. Apat. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Apat. Tapos sina Micah, yung mga ganun. Mga minor po yun. So, but basically, same type of book po sila. They are prophetic. It is a prediction of the future, sabi nga po dyan. Pag-reveal ng Lord kung sino po siya. So kapag nag-reveal ng Diyos na i-judge niya tong bayan na to, it reveals that He is a just God. Okay? Pag sinabi niyang i-condemn niya itong bayan na to dahil sa kanyang kasalanan, it reveals that He is an holy God. Okay? So yung prophetic book, it is a message ng Panginoon about His people, but at the same time, it is a message about His character. Tatandaan niyo po yan. Pag nagbabasa po kayo ng prophetic book. Like the book of Isaiah. Okay? Second po, itong book ni Isaiah, ang kino-cover po na scope nito, halos dalawang taon, 2 centuries. Pero si Isaiah, parang mga 60 plus years old na patay na yun. During that time kasi, wala naman nagsusulat eh. The way yung message po ay kino-convey from one generation to another, it is by oral. Okay? So most likely, itong mga salita na to, salita pa rin na pinadala ng Lord kay Isaiah, but later lang po yun naisulat. So pwedeng naisalin na naisalin. Kasi yung fulfillment ng prophecy na to, okay, patay ni si Isaiah po. Okay? And itong audience nito, very important po. Dapat naunawaan natin, para kanino ba ito sinulat? Pag nag-prophesy ka, dapat kilala mo sino yung audience. Okay? Kasi kung hindi, may tendency po na kahit sino na lang i-claim yung message. Nang hindi natin nauunawaan, para saan ba talaga yung prophecy po na yun? So sinasabi din po itong Book of Isaiah, okay, it contains 66 chapters. Very important po ito para maunawaan niyo yung Isaiah, para siyang mini Bible.
Yung Bible po, na hawak po natin, may 66 books po yan. Okay? 39 books sa Old Testament and 27 books sa New Testament. Ganon din po nakahati itong Isaiah. Yung first 39 chapters, it speaks about God's judgment, the sinfulness of the nation. Okay? At yung kakulangan nila ng tawag doon, in a way, power para ma-save nila yung sarili na. But the next chapters po, from 40 to 66, it speaks about a message of hope. A message about salvation, a message about the Messiah. Okay? Ganun po siya nakahati. So, para matandaan niyo po yung book ng Isaiah, parang Bible yan. Okay? The way siya na nakahati, it covers, okay, parang may New Testament siya, may Old Testament siya. And so, sinulat siya during the time na, actually, 4 yung nabutan po niyang hari. Sina Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah. Okay. Yung ibang mga hari po dyan, masasama. Okay. Yung last na hari dyan, may sakit pa. Pero eventually, lumapit din po yan sa Lord. Pero eventually, tumalikod din. Okay. Kaya mapapansin niyo po, yung setting po nito is during the time na kung saan yung Judah, yung leader niya at yung mga tao, hindi po sila sumusunod sa Diyos. Okay? So yung message ng book ng Isaiah, isa po siyang pagsusumamo ng Diyos. Nagsusumamo siya sa tao, talikuran nyo na yung mali yung ginagawa at magbalik loob kayo sa akin. So it is a message about hope. Okay? Kasi po, tatandaan po natin, ang Diyos po ay just God. Pag sinabi kong just God, gagawa at gagawa siya ng paraan so that sin will be paid. Itong message po ng aklat po ng Isaiah, okay, madali lang naman po siyang intindihin. Pero kapag binasa mo kasi napakahirap. Kasi dapat naintindihan mo yung background, naintindihan mo yung mga hari, naintindihan mo yung culture that time. Even now, ganun pa rin naman ang nangyayari. Okay. Ang Lord po hindi siya natutuwa dun sa ikinikilos ng bayan po yun. And one way that the Lord discipline His people, pinapasakop po niya yan sa mga bansang tinitingala niya. For example, yung mga malalakas na bansa tulad ng Assyria, mga Babylonia, hindi po yan sumasamba sa Diyos. At ang tendency po na ginagawa ng mga bansang yan, nananakot po talaga sila. Hindi lang para i-expand yung kingdom, but at the same time, i-expand po yung sources po nila, resources nila. Okay. So nanganganib po yung buong bayan. In a way, nanganganib yung buong bayan. But alam po natin, based on history, nahati po yung Israel. May northern kingdom, may southern. So yung northern, yung 10 kingdoms po na yon o yung 10 tribes, tinawag po nila yung bansa nila na Israel. Yung dalawa sa baba, okay, tinawag po yun na Kingdom of Judah. Okay. Pero itong Israel na to, dahil in a way, napalayo siya kasi ang templo, di ba, nasa Jerusalem. Nasa Judean, nasa southern po yun eh. So na-disconnect po sila dun sa normal worship, yung normal communion, normal practice. So nakapag-adapt sila ng mga iba't ibang cultures. So in a way, kung natatandaan nyo yung pinag-aralan natin dati, okay, naunang nasakop po itong Northern Kingdom. Okay? Sinakop po siya ng bansang Assyria. So ganun po yung long story niya. Itong book niya, Isaiah, okay, nangungusap po dyan ng Diyos na tumalikod na kayo. Kasi tulad ng nangyari sa sister nation ninyo, yung Israel. Okay, kung di kayo tatalikod, walang ibang pwedeng gawin ng Diyos kundi ipataw yung punishment sa inyo. Kasi yung sitwasyon po ng Judah dyan, nag-iisip siya eh, sasanib ba tayo sa Assyria nang sa ganun hindi na tayo sakupin? O makikipag-alyansa tayo sa Northern Kingdom? Yun po yung dilema po niya. Long story short, ang nangyari naman dyan, lumapit sila sa Diyos. So, niligtas sila ng Panginoon. But after that,
Nung niligtas na sila ng Panginoon during the time of Hezekiah, okay, eventually, nakipag-alyansa din sila sa ibang bansa. So, yung naging kinahinatnan din ng bansang Judah, sinakop naman sila, hindi ng Assyria, kundi ng Babylonia. Kung natatandaan yung mga story, ang ginagawa ng mga bansang yan, kukunin po nila yung mga matataas na tao, dadalhin po nila sa bansa nila. Okay? Tapos yung iniwang bansa, sisirain po yun. Pananim, sisirain, mga alaga mo, susunugin po yan. Okay? So in short, parang wala ka ng history. Ganun ang gagawin sa'yo. Wala na yung dating ikaw, okay, sisilbi ka as a slave. In a foreign nation, mawawalan ka ng sarili mong identity. Which is, gano'n naman ang message na gustong sabihin ng Lord. Pag dinidisconnect mo yung sarili mo sa Kanya, nawawalan ka ng identity. Bakit? As a nation of the Lord, yung image na gusto niyang makita sa bawat isa, image po niya. Parang sa pamilya, di ba? Malalaman mo kung anong uri ng magulang meron ng isang bata. Okay? Based sa kinikilos ng bata. So kung ano po yung behavior, ugali, principles, values ng bata, malamang sa malamang, nakuha niya po yun sa magulang. And in the same manner, pag yung tao na sinasabi ng scripture na bayang pinili ng Diyos ay hindi kumikilos according po dun sa kalooban ng Panginoon, ibig sabihin, disconnected po sila. Okay, disconnected sila sa buhay, disconnected sila sa blessing, disconnected sila dun sa promises na ibinigay ng Panginoon sa kanila. So, ganun po yung consequence nung pagbitaw nila sa Panginoon. Okay? Kaya dito sa aklat ng Isaiah, simula, first chapter pa lang, inisa-isa ng scripture yung mga kasalanan po nila. Spiritual idolatry, even yung rebellion ng mga leaders, social injustice, even mahihirap, hindi sila natutulungan. Okay? Inisa-isa po yan dyan. So, in the book of Isaiah, nagsusumama ang Lord, sige na, mag-repent kayo, magbalik loob na kayo sa akin. Kasi kung hindi, wala akong ibang pwedeng gawin, kundi i-judge kayo. At ipataw sa inyo yung punishment dahil sa mga kasalanan ninyo. Alam ng Lord na yung bayad po niya, hindi pa din. Alam niya kung ano mangyayari. So even though itong bayang pinili niya, hindi talaga magbabalik loob agad-agad sa kanya, okay, nandun pa din yung pagbibigay po niya ng pag-asa. Sige, dadating ang time, sasakupin kayo. I-a-uproot kayo sa bayang kinalalagyan ninyo, dadaling kayo sa lupain ng mga mananako. But eventually, dadating yung time, mag-raise up ako ng isang leader. Okay? In-introduce po dyan yung Messiah. Okay? Sa aklat ng Isaiah. Okay? At yung Messiah na yon, it's not an ordinary Messiah, but a suffering servant. Imagine mo, sa aklat ng Isaiah, pinortray ang isang Messiah na hindi Messiah nananakop, but a Messiah na aako ng kasalanan ng kanyang bayan, who will suffer on behalf of the nation. Yung salitang Isaiah pa lang, ibig sabihin, Yahweh is salvation. It speaks about kung ano po yung message na ipinaparating ng Diyos, okay, sa kanyang bayan. Mapapariwala ang buhay nyo. But this is the hope that I am giving you. Okay? Dadating ang time, isisave ko kayo ulit, i-redeem ko kayo, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Gaya ng ipinangako ko noon pa man. Okay, kanino? Kay Abraham. Kita nyo? From the very beginning, ang Diyos po tapat siya. Pero ang tao po hindi. Paulit-ulit lang po ang tao na lumilihis ng landas, mapapariwala, didisiplinahin ng Diyos, lalapit sa Diyos, ililigtas ng Diyos, mamumuhay ng payapa, then eventually ulitin na naman. Kakasala. Okay. Ganon din po itong book ng Isaiah. Kaya very important na tignan natin siya sa ganong konteksto. Itong context po ng Isaiah, okay, ang bayan po niya hindi sumusunod. Dapat maunawaan niyo po yun.
Nang sa ganun, pag binalikan natin yung scripture kanina, is this a message of hope? Na pagyayamanin ako, gagawin akong successful ng Lord. Dapat maunawaan natin that this book of Isaiah is a message na kung saan ang Diyos po, nagsusumamo siya sa kanyang bayan na magbalik loob sila. Dahil sila po ay hindi sumusunod. Okay? But also, it is a message na kung saan, even though didisiplinahin ka ng Lord, may second chance ka. Sabihin mo nga po sa katabi mo, may second chance pa. Para sa mga mahilig, umasa. Okay. Yung kahit wala na, umaasa pa din. Okay. Minsan lang no? Nasubukan niyo na po bang umasa? Gano'ng katagal? Wala. Wala ka siguro sa akin. Ako, 2 taon, no? Gano'n ba ka talaga katagal para umasa ka? Depende, di ba? Depende sa tao yan. Pero alam niyo po ba gano'n sila katagal umasa para ma-fulfill itong promise? Kasi para masabi mong totoo ang isang propeta, dapat yung salitang lumabas sa bibig niya, mangyayari. Sa kanila po, sa time na to, na ma-fulfill ang promise, 100 years. So kung ikaw ay umaasa tapos 1 linggo pa lang, nawalan ka na ng pag-asa. Okay, wala kang patience. Ang message po nito, okay, sa mga umaasa, ang panghawakan mo, pangako ng Diyos, pero yung responsibility mo, patience. At hindi ka magkakaroon ng patience nang wala kang pinanghahawakang promise. At the same time, wala kang pinanghahawakang kapangyarihan para manatiling may patience. Tatandaan niyo po, ang patience galing siya sa Panginoon. Bunga siya ng banal na Espiritu. So kapag ang patience mo ay sabihin natin, ako, pasensyoso na ako. Kala ko po yun. Nung nag-asawa ko, nalaman ko wala pala akong patience. Okay? So, ang patience pala galing siya sa Panginoon. Kasi dadating ang time kung ang source ng patience mo, based lang siya sa kung anong strength mo, paniniwala mo, values mo, ma-reach mo yung limit. Sa mga anak na lang ko, di ba? Di ba? Sino ba dito yung nawala ka na ng patience at napalo mo na? Dadating at dadating talaga yung time, masasagad po yung patience. Yung paghihintay, pagtitiis, pagtitimpi. Okay. Pero dito po, yung message ng Isaiah, it's also a message of patience. So yun po yung aklat ng Isaiah. Okay. It is a prophetic book that speaks about God's judgment, at the same time, God's redemptive plan. Okay, message siya ng bad news at message din siya ng good news. Yung first 39 chapters, parang Old Testament, it is a message of judgment. But the next 27 chapters, it is a message of hope. Okay po? Para madali nyo siyang matandaan. Next. Ayun po pala yung mga 12 pala. 4 major, 12 minor. Dami no? Major and minor prophets. Okay. Pare-pareho lang po yung prophetic book. Depende lang kung gaano kakapal yung prophecy. Pag masyadong makapal, masyadong marami, kinaklasify siya as major. Tulad nitong Isaiah, 66 chapters. Imagine niyo po yun. Napakakapal po na scroll po niyan. Hindi po yan libro na ganito Scroll po yan. Malalaki yun. Ilang rolyo yun para masabi mo. Ito yung buong prophecy ni Isaiah. Ilang scroll po yun. Next. Ito rin po yung kanina. Para lang may copy kayo kung gusto niyo pong pag-aralan yung Isaiah. Bakit natin ito pinapakita? Ang inaaral natin ay Isaiah chapter 60, verse 22. Saan po siya nakalagay?
nasa bandang dulo na po siya. Dulong kolong. Doon na po siya sa Israel's glorious picture. Mensahe na po siya doon sa panahon na kung saan pag ni-raise up na ulit ng Diyos ang Israel, di ba pinasakop niya? Pag binalik na ng Lord ang Israel sa kanyang bayan, siya na po yung maghahari sa bayan niya. Yung blessing ipo-pour out na niya. Okay? At kikilalanin yung bansa na yun na bansang natatangi. Bakit? Kung ang buong sanlibutan ay pinalilibutan ng kadiliman, doon sa lugar na yun, magsisimula yung liwanag. Ganun po yung messaging po nito. Kaya makikita mo ngayon, yung binabasa mo palang verse, nandito pala sa dulo. Nasa message of hope na palang siya. Okay? Na-experience na pala ng Israel yung disiplina. Okay? Dahil hindi sila nagbago, dinisiplina, ayun. Pag nagbago na sila, saka palang makakakilos ang Lord sa kalagitnaan po nila. Yun po yung verse po na yan. Hindi siya message na pwede mong pangawakan na bless ako ng Lord. Ito ay message na kung saan dinisiplina ka ng Lord kasi ayaw mo sumunod. Pero kapag naintindihan mo na yung pagtutuwid na ginawa ng Diyos, doon mo unti-unting may experience yung blessing po niya. Naunawaan niyo po ba bakit ang isang may sala kinukulong? Para may justice, di ba? But at the same time, it is also a message of hope. Why? Para magbago, mag-reflect. Ang message kasi ng Panginoon, bakit tinatanggal ng Lord yung mga bagay na hindi mo pinapahalagahan? Yun ay para pahalagahan mo. Pag nasa kulungan ka, wala kang identity doon. Ang identity mo number. Hey, dito alam. Tama ba? Nakakaboto po ba sila? Meron po ba silang opportunity or mga privileges tulad ng mga taong wala sa kulungan? May maayos po ba silang tulugan? Nakakain po ba sila ng maayos? Buti naman po. Kasi sa mga napapanood po natin, even dun sa mga nagte-testify, nalungkot nga ako nun yung nag-testify na in-interview ni Miss Tony. Na kapag matutulog daw po sila, hindi sila makahiga, nakaupo lang. Tapos, kahit na anong sarap daw po ng pagkain, hindi nila makain dahil may tae. Hindi daw sila. Ibang kulong. Sobrang dami. Yes. Aanihin mo yung lahat ng meron ka kapag dinisconnect ka. Pamilya mo, ari-arian mo, mga pangarap mo, magagawa mo pa ba yun pag nasa loob ka? Yung buhay mo sa loob is a time for reflection. A time to renew. Para makapagbago ka. Yun yung blessing behind it. Kasi marami po sa atin, hindi natin pinapahalagaan yung meron po tayo ngayon. Kaya dadating yung time, pag tinanggal na sa'yo, doon mo lang ma-appreciate, ano po ba yun? Magulang, trabaho, kaibigan, opportunity na makapag-serve. Diba? Ang dami po nating blessing ngayon na hindi natin pinahalagahan. Pero pag tinanggal po yan sa'yo ng Lord, pinahintulutan niya, doon mo lang ma-realize, Alam niyo po ba yung katawan dapat ginagalaw? Pag di niyo yung ginagalaw, manghihina yan. At pwedeng kunin yan sa'yo. At doon mo lang ma-realize, importante pala sa akin yung katawan na to. Asawa, anak, di ba? Trabaho. Importante po lahat yan. Pero pag di natin napapahalagahan, doon po tayo napapahintulutan ng ating Panginoon na pagdaanan yun, tinatawag na paglilinis. Nang sa ganon, makuha natin yung halaga ng isang bagay. Ganon po ang ginawa sa kanila. Tinanggalan sila ng identity.
At ang naging identity nila ay identity ng idol po nila. Which is ganun naman ginagawa natin ngayon. Kung sino idol mo, gusto mong makamuka. Paano magsalita, manamit, anong itsura, ganun ang gigilos mo. Ganyan ba gusto nyo? Sabi ng Lord sa kanyang bayan. Papasakot po kayo sa kanila. Tinanggalan sila ng sariling identity, tinanggal sa sariling bayan. Sige, tumira kayo sa lugar nila. Hindi kayo makakapag-worship tulad ng pag-worship nyo dati. Iibahin yung language nyo, iibahin yung culture nyo. So in short, parang kang mamumuhay in a foreign land na wala kang sariling identity. Sana huwag natin dalanasin yung mahirap po yun. Okay. Pero pinapakita lang po to, huwag nating ipapagwalang bahala or sasayangin yung opportunity na binibigay ng Lord everyday. Sa book ng Isaiah, may makikita kayo dyan transition. From judgment, papunta pong hope. Okay? Pag dumating yung mga ganong pagkakataon po, huwag niyo pong sasayangin. Kapag may pinakita sa inyo ang Diyos na mga bagay na hindi ka tanggap-tanggap, kapuri-puri sa Kanya, bibigyan Kanya ng opportunity na lumipat ng bakod. Lumipat ka hanggat may time. Mas mahirap kasing lumipat ng bakod kapag bagado ka na. Ibig sabihin, na-discipline ka na. Okay? Mas masarap lumipat ng bakod na yung buong lakas mo, talino mo, skills, blessing mo, magamit mo para sa ating Panginoon. Okay, next. So with that background po, yun lang po yung introduction. Ito po ngayon, simple lang naman, pag naintindihan niyo po kasi yung introduction, madali nang intindihin itong verse 22. So itong verse 22, covenant siya. Okay, pangako siya, love contract siya ng Panginoon sa kanyang bayan. Dahil may kasunduan po sila. Ano po ba yung kasunduan po na yon? When you follow me, I will bless you. When you disobey me, I will punish you. I will curse you. Ganun lang naman po yan. So dahil hindi kayo sumunod, punishment ang kahihinatnan ninyo. You will experience judgment. Pero dahil mahal ko kayo at may pangako ako kay Abraham, babalik ko kayo. Pero madidiscipline kayo. Okay? And a time will come when God's glory would shine upon Israel. The nation would worship Him and the people will experience peace, righteousness, and blessing. Dadating po yan dun sa tinatawag na time ng Panginoon. So yung in its time po na sinasabi po dyan, hindi yun yung timing na sinasabi po natin. Hindi po siya katulad ng paggamit natin ng scripture na to na pag nakatapos ako, yun na yung time ng Panginoon. I-bless na ako ng Lord. Hindi po yun yung tinatawag na in its time po dyan. Ang tinatawag po niyang in its time dyan ay yung time ng pagliligtas po niya. Okay? After kang i-discipline ng Lord, ililigtas ka niya sa kanyang sariling kapanahunan. Yun po yung sinasabing in its time. Okay? It is a message of salvation in His time. Okay? At sino mang nang-api sa'yo, pag-usahan ko din. Inapi ka ng Assyria, wawasakin ko yung bansang yun. Inapi kayo ng mga Babylonia, wawasakin ko din ang bansang yun. Hindi kayo yung gaganti. Okay? Pero gagamitin sila ng Lord to discipline. Okay? Next. So with that, ano po ba yung message na pwede nating makuha ngayon sa Isaiah 60 verse 22? So ito pa lang Isaiah 60 verse 22, hindi siya promise ng success, wealth, or anything. Hindi siya promise na walang delay ang Panginoon. But it is a message of faithfulness. Pag ang Diyos, nangako siya, okay, kahit ilang taon pa yan, pag nagsalita po siya, kahit ilang taon pa yan, mangyayari. Okay? Next, hindi siya mangyayari dahil time mo na. Dahil nakagraduate ka na, or nandun kang nasa state na sa tingin mo kaya mo na. God's timing is according dun sa layunin po niya. Bakit niya pinahintulot ang isang bagay? Minsan, dinidisipline ka ng Lord.
At sabi mo, kaya siguro ito pinaranas ng Lord para matutunan ko to. But in reality, hindi mo pa natutunan yung message. Kaya uulit ka lang dun. Napapansin niyo po ba, bakit yung mga pagsubok natin sa buhay umuulit? Because we have not yet learned the message. Bago ka makapag-grade 2, dapat pumasa ka ng grade 1. Bago ka makapag-grade 3, dapat ipasa mo yung grade 2. Why? Kasi sa bawat level po ng iyong pag-aaral, may message doon. May lessons na kailangan mong matutunan. Na kapag in-skip mo yon, for example, ipapasa ko po kayo, grade 1, itinuro for example ang pag-add, 1 plus 1. Dahil kamag-anak mo yung teacher, pero hindi mo talaga may pasa yung math. Pinasa ka niya. Nag-grade 2 ka ngayon. Ang pag-aaralan na, multiplication. Multiplication is repeated addition. Tama ba? Hindi ka marunong mag-add. Example, sabi ng teacher mo, 2 times 3. Hindi mo alam. Pero pag alam mo ang multiplication pala ay repeated addition, masasagot mo, di ba? I-add mo ng 3 beses ang 2. 2 plus 2 plus 2. 6. Dahil hindi mo na ipasa yung grade 1, pinasa ka lang na dahil ka mag-anak mo yung teacher. Na-miss mo yung lesson, mas hihirap pa ngayon, di po ba? Ayaw ng Lord po yun sa atin. Kaya ang gagawin ng Lord, hindi mo na ipasa yan. Uulit ka. Uulit ka sa pagsubok. Kaya papansin mo, bakit kaya yung problema ko noon pera, hanggang ngayon pera? Hindi mo pa na ipapasa kasi hindi mo pa natutunan what is the lesson. Ano po ba talaga yung problem? Konti ba talaga yung pera? O hindi ako marunong humawak ng pera? Magkaiba po yun. Marami po na madami akong kilala din, na sabihin natin yung sahod po nila ay minimum, pero nakakapag-impok. Kasi po ang usapang pera o pinansyal, okay, it is a management problem. Inaral po natin yan. Di ba sa mga kids, ewan ko kung naka-attend kayo nun. Pag binigyan ko kayo ng 20 pesos, anong gagawin nyo sa 20 pesos? Ano pa bang mabibili natin sa 20, di ba? Ano na lang ba kayang bilhin ng 20 pesos? Water. So, bibili na lang kayong water. O kung nakapanood kayo sa TV ng Cornetto, 20 pesos, di ba? O 25 na, so luma na pala yung patalastas na alam ko. So, iniisip natin, saan magkakasya yung 20? So, ang mindset natin, paano gumastos? Tama? Hindi natin tinatanong, bakit kaya ako binigyan ng Lord ng 20? Si management problem. Lord, ba't mo ko pinagkatiwalaan ng 20 pesos? Saan to dapat gamitin? As compared sa, kulang to. Ano bang mabibili nito? Management problem. So, bakit tayo pumunta doon? Kasi dadating yung time, yung mga pinapa-experience natin ng Lord, paglilinis siya eh. And pagtuturo po siya. Kapag hindi natin natutunan na umasa sa Panginoon, hindi natin makukuha yung message. Ihirap lang nang ihirap yung problema mo at dadating ka doon sa point na hindi mo na kaya. Pero itong Isaiah 60:22, tinuturuan po tayo, it is according to God's power that transforms our lives. So kapag natutunan mo palang umasa sa Panginoon, lahat ng imposibleng naiisip mo, basta according sa promise po niya, kahit siya pa yung pinakamalakas na bansa, that time, wala siyang kayang gawain kapag ang Diyos ang kumilos. God's power can transform lives. Okay? And number 3, na message, may timing ang Panginoon. Ulit-ulit lang po yan sa mga pinag-aralan natin. Tapat ang Diyos, makapangyarihan siya. May tamang timing po siya. Why? Kasi po siya po yung director. Tatandaan niyo yan.
Ang nagdidictate po ng takbo ng storya, galing po siya dun sa grand plan po niya. Okay? Even though binigyan tayo ng pagkakataon na gumuhit ng sarili nating tadhana because of our free will, kaya natin magdesisyon kung sasambahin ba natin siya, mamahalin ba natin siya, o hindi. Okay. Pero ang Lord, alam po natin, He has a plan. Lagi siya nagbibigay ng opportunity na makapagbalik loob po siya. Makapagbalik loob po tayo sa Kanya. Okay. And kung titignan po natin, wala namang ninaisang Diyos para sa atin na ikasasama talaga natin. Lagi po siya doon sa paglilinis, pagtutuwid. Nang sa ganun, kung ano man po yung magandang plano po niya, may experience po natin. So yun po yung message ng Isaiah 60 verse 22. So in terms of application, paano po natin ngayon i-apply? Kung gusto niyo man pong gawing Bible verse ng buhay niyo itong Isaiah 60 verse 22, kalimutan niyo muna yung success. Kalimutan niyo muna yung growth. Okay. Ask niyo sa Panginoon, Lord, meron ba akong ginagawa na hindi kapuri-puri sa inyo? If Lord, ipakita niyo po sa akin at hayaan niyo mag-participate ako sa paglilinis niyo. Participate in God's purification. Yun po yung message po na yan. Number 2, kapag may pinangako ang Diyos, example, iingatan ka, hindi ka pababayaan, ibibigay sa iyo ang tamang wisdom sa bawat oras. Okay. Pangawakan mo yung ganong pangako. Never lose hope. Gano'n man po kahirap. Kasi sa history, pag inaral mo po yan, pag nangangako ang Diyos, tinutupad niya. In the same manner, lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin, okay, sa pamamagitan po ni Kristo, tutuparin niya po yan. Okay? So dapat alam po natin kung ano yung pangako. Nang sa ganun, hindi tayo mahawak ng kung ano-anong pangako. At hindi tayo nadi-disappoint kapag hindi nangyayari. Number 3, trust God's process for growth. Okay? Yung pagtuturo ng Diyos, iba't ibang paraan. Merong sa madaling paraan, kapag sumusunod ka, for example, sa magulang, pagtutuwid ng magulang, pagka-guide ng magulang, pagka-counsel. Pero pag di mo sinunod yun, life experiences, pwedeng mapahamak ka, maaksidente, okay. Pero lahat ng yun, ginagamit ng Lord para sa ikabubuti mo. So pagtiwalaan mo yung proseso po na yun. And lastly, trust God's timing. Okay? Wala naman pong late o walang maaga. Okay? Sa mga ipinapangako ng ating Panginoon. So babalikan natin ngayon yung Isaiah 60. Ano pong sinasabi doon? Even though you are small, I will make you numerous. Even though you are a small nation, I will make you into a great nation. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, in His time, gagawin niya po yun agad-agad. Okay? Pangako niya. Hindi po yung gusto po natin. Pero kapag ang gusto po natin ay yung gusto po niya, mas mabilis yan. Kasi sa halip na daanin mo po yung purification, kung sumusunod ka na po sa Kanya, okay, nandun na po yung automatic. Okay? Kasi sa Bible, kapag papansinin mo naman po yun, isa sa mga rules po ng ating Panginoon, kapag sumusunod ka, blessing will follow. Kapag sumusuway ka, curse will be upon you. Diba? Imaginein mo po, lahat ng mga ninanais mo, ikaw yung hinahabol. Kasi po yung scripture, pag sinabing will follow you, okay, hindi po yun something na nasa likod lang. Okay? It is something na nasa harapan. Okay? Pero papunta sa sayo instead of ikaw yung naghahabol. Okay? Yung action po ng pag-follow ng blessing, it is an action from the Lord. Pagpunta sa'yo. Hindi siya the other way around. Na sumusunod ka nang sa ganun lumapit ka sa blessing. Pabaliktad siya. Yung blessing na una na po siya dun sa pagbibigyan. Yun po yung ibig sabihin ng care. Okay? Pag sinabing the Lord cares for His people, okay, everything na pangangailangan po ng kanyang bayan, nakahanda na siya. So in short, hindi ka
lumalapit lang nang sa ganun, matamasa mo yung blessing na yun. Actually, inilalapit mo ng Panginoon sa iyo. So, itong message po na to, gamitin natin siya ng tama, panghawakan natin yung salita niya, palinis po tayo sa Kanya, panghawakan natin yung pangako niya, mag-trust tayo sa kapangyarihan niya, huwag sa atin. At the same time, yung timing po ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat po. Let us pray po. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa aklat ng Isaiah, where you relate to us your message, kung paano ka po kumilos sa inyong bayan. Kung gano'n mo na lang po ninanais ng bawat isa ay magbalik loob sa iyo, na sumunod sa iyong mga salita at mamuhay according to your love. Dalangin po namin na kung meron mo po sa amin na may mga areas na aming buhay na hindi akma o angkop sa iyong wisdom, dalangin po namin na ituwid mo po kami. If needed, to undergo discipline us, Lord. But if we are living according to your word, i-bless mo naman po ang bawat isa na manganasan po namin yung pagpapalang inihanda mo para sa amin. Dalangin po namin na ikaw ang manguna sa lahat ng aming gawain. Bless the work of our hands so that we will always be safe and we will always enjoy the fruit of our labor. Dalangin po namin na kung ano man pong natutunan namin ay i-apply namin sa aming mga buhay at mai-share namin sa bawat tao na idadako mo sa aming kalagitnaan. We pray na itong message po na ito ay maging kasangkapan so that others will also know you and will serve you and worship you. Dalangin po namin na sa aming pag-uwi, ingatan mo po kami, Ama, at i-bless mo po kami. Muli nagpapasalamat kami sa lahat ng ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. This we pray, Amen and Amen. God bless po.